Opisyal na pong nagsimula ang ASEAN Summit sa ating bansa. Kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan ang pagbuo ng framework ng Code of Conduct sa South China Sea. 5 sa 10 mga bansang miyembro ng ASEAN o ng Association of Southeast Asian Nations ang may inaangking bahagi ng South China Sea. Pero ngayon pa lang, tila dismayado na ang ilang eksperto. Hindi kasi nabanggit sa draft ng ASEAN Chairman Statement ang arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas kontra China. Paliwanag ni Ambassador Marciano Paynor Jr., Director General ng National Organizing Council, inaasahang maging neutral o walang kinikilingan ng Pilipinas sa issue bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN. Live mula sa Pasay City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, ilan lang sa mga latest updates kaugnay sa 30th ASEAN ay ang nagpapatuloy sa mga oras na ito ang dinner para sa mga senior officials at delegado ng ASEAN. Karating-rating lang din kanina lamang ng Sultan ng Brunei na si Sultan Bolkiah, at bukas nga meron silang state visit kay Pangulong Duterte. Makasaysayan nga, Jessica, yung ika-30th ASEAN dahil nataon din ito sa 50th founding anniversary ng ASEAN kung saan Pilipinas nga ang chairman. At kasabay niyan, dismayado naman yung ilang mga analysts at mga dating ambassadors ng Pilipinas sa tila malambot daw na stance ng Pilipinas pagdating naman sa issue ng South China Sea. 10 presidente at prime ministers ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang inaasahang dadalo sa summit. Nauna nang dumating ngayong gabi si Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah. Siya raw mismo ang naglanding sa sinakyan niyang eroplano. Sinalubong si Bolkiah ng ilang opisyal sa pangunguna ni Finance Secretary Carlos Dominguez. Isa ang Brunei sa mga bansang may claim sa South China Sea. Pero ngayon pa lang, dismayado na ang ilang eksperto sa laman ng draft ng ASEAN Chairman Statement. Ni minsan kasi, hindi man lang nabanggit ang arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas kontra China. Bagaman sinabi rito na ilang ASEAN leaders ang magpapahayag ng serious concern o pagkabahala sa patuloy na reclamation ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo, binanggit din ang kahalagahan ng peace, stability, security at freedom of navigation. At hinikayat ang lahat ng sea claimants mula sa ASEAN na ayusin ang sigalot sa mapayapang paraan. Tingin ng isang international foreign analyst, nagpapakita ito ng tila paglambot ng ating bansa sa issue. For sure, the Philippines and its chairmanship will be criticized and some will see it as a weakness. Sabi rin ni dating Ambassador to the United Nations Lauro Baha, dapat gamitin ng Pilipinas ang oportunidad bilang chairman ng ASEAN para maisulong ang pagsunod sa arbitration ruling. Pareho ang ipinanawagan kahapon ni dating Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario kasama ng ilang eksperto. Pero giit naman ni Ambassador Marciano Paynor, dapat neutral o walang kinikilingan ang Pilipinas bilang chairman. Hindi naman daw ibig sabihin ito na isinasantabi na ng ating gobyerno ang arbitration ruling. Matatanda ang ilang beses ding sinabi ni Pangulong Duterte na kakausapin niya ang China tungkol dito sa tamang panahon. Yung mga iba-ibang leaders, they look up to you. So, but you cannot impose your own issues and decisions. Sa ngayon, ang approach ng presidente is, okay, nandiyan sa atin, let's not flaunt it, let's not pero nandiyan nasa likod natin. If you can resolve it in a much better way. Depensa rin ng DFA, hindi pa pinal ang chairman's statement. The chairman's statement is in a draft form. It's evolving, and over the next couple of days it will evolve more quickly because we need to have it finalized by the time the leaders meet on Saturday. And the final version will be issued, of course, after the leaders meet on Saturday. Ang malinaw sa ngayon, ayon sa DFA, maisusulong sa ASEAN ang pagbuo ng framework ng Code of Conduct para sa mapayapang pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Mula sa 10 na bansang miyembro ng ASEAN, 5 ang may matagal ng alitan sa China dahil sa usapin ng teritoryo. Ito ang bansang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei.
At Jessica, saglit lang nating iwan yung usapin dun sa arbitration ruling at sa Code of Conduct. Itour lang natin kayo ng konti. Dito sa International Media Center, dito yan sa isang hotel sa Pasay. Dito nga nakatutok ang mga local at international medias mula sa ASEAN na sumusubaybay sa mga events. Pero syempre, ang main event po ay nagaganap doon sa PICC. Pero kung may mga press statements, katulad kanina ang DFA spokesperson nagsalita rito, dito siya nagpunta sa International Media Center. At kasabay niyan, syempre, yung mahigpit na seguridad na pinairal din sa paligid dahil mula kaninang umaga pa lang, Jessica, ay kumbaga nag-deploy na ang NCRPO, ang PNP, nakabantay talaga sila ang security nila dito sa buong paligid ng they want to make sure na hindi kumbaga hindi mag-spill off yung mga nangyayaring kaguluhan sa Mindanao, sa Bohol, yung mga na-discover kamakailan, pati na rin dyan sa may Lanao del Sur. Yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Jessica. Okay, JP, basic question lang, no? Paano nabuo itong ASEAN Chairman's statement na ito? Sino yung nag-put together nito? Sino ang sumulat nito? Ano ba ito? Parang pinag-usapan ba sa gobyerno bago naglabas ng ganito? United stand ba yan ng government, kumbaga, ng Pilipinas? Okay, first of all, sabi para lang po sa just to explain to our viewers, sabi ng DFA, it's just a draft, it's still evolving. Umaandar pa raw yan, hindi pa yan final, although ito yung magiging takbo. So, dun sa tanong kung talaga bang tuluyan ng hindi imi-mention at all ang arbitration ruling kung saan panalo nga ang Pilipinas, sabi ng DFA dyan, abangan daw natin kasi may inaayos pa nga. Pero kung pagbabasihan naman daw, kumbaga, but they will always refer sa mga naunang nabanggit ni Pangulong Duterte na hindi sila magsistick doon sa four corners ng arbitration ruling at ito ay sasabihin nila sa tamang panahon. Just to give, para lang din po explain sa ating mga kababayan, yung context ng ASEAN, hindi po ito katulad ng European Union na kumbaga majority wins. Dito dapat bawat bansa ay mag-agree. Ngayon nga, lumalabas ay nagiging hamon yung ito sa Pilipinas dahil nga nakatingin sa atin yung lalo na yung mga bagong members ng ASEAN kagaya ng Cambodia, ng Vietnam, and Vietnam will always be against historically in the context of South China Sea will always be against China. And katulad nga ng mga ginawa nilang paglaban doon sa kanilang mga claims sa South China Sea, katulad sa Paracel. Cambodia naman, on the other hand, will always be for China or kakampi ng China. So magkakaroon talaga ng test sa pagkakaroon ng consensus dito sa pagbuo. Kaya isang malaking hamon para sa ASEAN leader na chairman o ASEAN chairman ng Pilipinas at meron nga tayong kumbaga pinangahawakang arbitration ruling ayon doon sa mga analysts to take this opportunity para ilatag talaga ang mga bagay na ito dahil kailan pa raw? Yun ang tanong nila. Kasi naaalala ko yung ASEAN Summit, if I'm not mistaken, na ginanap sa Cambodia where the former President Aquino was in attendance mismo, no? And parang muntik-muntikanan hindi pagsalitain ng Pilipinas dahil alam nila na at that time kontrang-kontra tayo sa China. Hindi ba parang biglang kakaiba lang, parang 360-degree turnaround? Kung dati malakas yung boses natin pagdating sa isyung ito, ngayon pa naman na tayo ang host, biglang kumbaga napipi yatang Pilipinas. We've suddenly turned mute on this issue. Yun ang exactly ikinakadismaya ng mga nakausap nating mga analyst, na mga dating DFA Secretary Albert De Rosario. Sinasabi niya, this is a missed opportunity. Ito dapat yung tamang panahon at pagkakataon dahil hindi naman napakalaking bagay na chairman ang isang ASEAN member sa ginagawang ASEAN Summit. So ito nga po dito nga nagkakaroon ngayon ng mga pagkakaroon ng mga criticisms. Pero ang sinasabi ng DFA, set aside the arbitration ruling, tuloy pa rin naman daw, matatapos pa rin daw nila sa mid-June yung ginagawang COC, yung framework ng COC, yung Code of Conduct. Ito naman yung mga magiging pagkakasunduan ng China at mga ASEAN members na may claim doon sa South China Sea. Pero ang tanong, para saan pa yon? Lalo pat patuloy pa rin naman daw at ang sabi nga ng iba, allegedly tapos na yung mga ginagawang reclamation ng China dyan sa South China Sea. Jessica. At saka parang
hindi lang sayang, no? Pero parang ito yung pinakamalaki kasing issue na kinakaharap ng ASEAN, yung mga member countries ngayon. Parang buong mundo, pag pinag-usapan ng Southeast Asia, ito yung issue na alam nila foremost in their minds. Tapos here is one opportunity, magpupulong-pulong ang mga member countries ng ASEAN, biglang hindi pag-uusapan, although pag-uusapan pa rin yung Code of Conduct. Ganun ba yon, JP? Except na yung claim ng Pilipinas at ng ibang countries, biglang neutral ang posisyon ng chairman ng ASEAN. Pag-uusapan daw everything else, Jessica, pag-uusapan yung freedom of navigation, pag-uusapan yung mga nangyaring reclamation, pag-uusapan yung paano ba dapat hindi na gumawa ng mga aksyon para magdagdag pa ng tension, except for the arbitration ruling na talaga namang, kumbaga, nagbigay nga ng ngipin sa claims na ito. And just para lang maipaalala natin, sabi sa mga kababayan natin, hindi rin naging biro at napakahirap yung pinagdaanan ng Pilipinas para makuha nga yung arbitration ruling na ito. Pero ayon kay Ambassador Paynor, para naman sa side ng government, napaka-importante raw na maging neutral ang Pilipinas sa pagiging chairman sa usaping ito. Mahirap daw magkamali. There's a strategy, ika nga, ayon sa kanila. So, hindi rin man din natin pwedeng akusahan o wala rin naman din nag-aakusa sa gobyerno ng Pilipinas na totaling ina-abandon nila ito. Pero although this is the tone that they are getting. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.